Kasi kanina, katatapos lang natin. Nagmuni-muni po ako, no? Ah, napagdugtong-dugtong po ni Saldico lahat po ng ating kung susuriin niyo po sa mga revelasyon po ngayon ni Saldico, talagang eto na po yung termino ko nang wasak, no? Kung totoo po yung sinasabi ni Saldico, isang pamilya lang po pala ng wasak ng Pilipinas, no? Ito po yung, yan na nga, yung pamilyang Marcos Araneta Romualdez. Yan pong pamilya na yan, kakaiba po sa lahat, no? Kasi sila po yung pinakamakakapangyarihan. Hawak po nila ang lahat. Presidente po. Kung ang inisip po ng pamilyang ito sana, pala, no? Ang buong akala ko po, napaka yung wala lang pong kakayahang mamuno o yung talagang ah, yung nagkataon lang. Parang ang buong akala ko po nung una, lahat ng dumadating sa ating problema, normal lang po na problemahin ng isang bansa. Kaya lang dahil sa kawalan po ng kakayahan ng namumuno na lutasin yung mga dumarating na problema, kaya lumalawala. Pero sa mga bagong revelasyon po, no? Sa mga bagong revelasyon po ni Saldico ay hindi po pala, no? Talagang lahat po ng problema natin dulot po, sinadya po. Hindi po yung epekto yung sinadya, no? Pero yung dulot po ito na sinadya po na pagkaperahan, no? Kung susundan po natin lahat ng argumento ngayon ni Saldico, lahat po ng aspeto nasira po yung aking yung aking pagiging political analyst. Kasi ang tansya ko nung una, normal lang na magkaroon ng problema, normal lang sa market, normal lang po yung kasi ano yan yung law of supply and demand. Normal lang po na panapanahon tumataas po yung presyo ng mga agricultural products. Normal din po yung normal din po na may mga alitan tayong panglabas kahit nga po kay Tatay Digong Medyo nagkakaroon din tayo ng problema with China, no? Pagdating po diyan sa West Philippine Sea, napaka-normal. Ang buong akala ko po nung una talaga, no? Talagang nagkataon lang na maliliit na problema dahil hindi nga wala ngang kakayahan. Yung ugali po ng ating presidente ay hindi niya kaya yung maliliit na problema. Kaya nadadagdagan, lumalaki. Yung maliit, lumalaki. Yun pala, ito po ay dulot talaga ng pamilya nila. Lahat po Kanina, pinanaginipan ko po kasi tinulog ko Ano ang koneksyon, no? Tapos bigla ko na-realize, lahat ng major problem natin, mapapolitika, ekonomiya, societal problem, lahat po peace and order, kagagawan po nila. Hindi po to nagkakataon. Parang merong hindi ko nga maintindihan kung bakit mo sasadyain kung ikaw ang pinuno, bakit ka magsasadyain mong wasakin yung bayan mo, no? Kaya parang ang hirap tanggapin sa mga normal mag-isip. Kaya dun papasok na, normal pa bang mag-isip yung mga pinuno natin? Antindi. In terms po ng economy,
Eto tukuyin na natin. Yung una pong problema natin dito sa BBM administration, tumataas po yung presyo ng mga bilihin eh. Walang problema, normal eh. Minsan, pag panahon ng kamatis, mura kamatis. Pag hindi panahon ng kamatis, mahal kamatis. Yung normal, ganun lang po. Pag binagyo, mahal ang presyo ng mga gulay, no? Pagka may swine, merong African swine o kung ano man, birds flu, ibig sabihin, napaka-normal po yung batas po ng law of supply and demand, batas ng law of supply, yung supply and demand, economics muna tayo, sa ekonomiya muna tayo. Yung law of supply and demand, panapanahon pag bumagyo, konti yung supply, natural, mahal yung presyo. Pero ito po, nare-realize natin, dapat 80 lang po ang presyo ng sibuyas. Sabi ni Saldico, naging 600. Pucha, tubong, hindi po lugaw eh. Tubong sibuyas talaga eh. Kung ikaw po ay may panindang sibuyas, imaginein po ninyo. Kung binili nyo po yung produkto, halimbawa po, ang puhunan nyo sa produkto 40, ibebenta nyo ng 80, kikita kayo ng 40. Pero kung 40 po ang puhunan nyo sa produkto at maibebenta nyo ng 600, putya 560 ang kinita mo. Kung 1,000,000 kilo po yan, 560 million ang kinita mo sa isang transaksyon ng sibuyas. Napakasimpleng gumawa ng pera ng mga to. Napakahuhusay. Kung may tinitinda kang sibuyas, ang pinuhunan mo 40, sa 1,000,000 lang po yan. Kung 1 toneladang milyon na kilo, hindi ko na maintindihan kung gaano kalaki. Pero, kikita ka ng bilyon sa sibuyas lang. Kung kontrolado mo yung pagpepresyo. Napakatindi. Magkano lang po yung bentahan? Wala po ko ideya. Magkano po nila binilihan sa mga magsasaka? At naibenta nila ng 600 per kilo. Grabe, sa simula pa lang pala. Akala ko, wala po nagpapaliwanag nun eh. Kasi, di ba, naalala nyo si Kiko, bumabanat yan? Narito ako sa Phuket, Thailand. Inaasar pa natin si Kiko eh. Namimiloso po lang po ako nung una eh. Dahil nga, unit team eh. Pagtatanggol mo eh. Sabi ko, magkano naman pamasahe mula Thailand hanggang Pilipinas? Para ka bumili ng 80 kilo. Grabe po yung paghihirap natin sa sibuyas. Ang mura po sa buong mundo ng sibuyas. Dito po sa Pilipinas. Umabot pa ng 600. Yun pala, marirealize mo ngayon na sinasadya. Sinadya po. O di ngayon, pati yung presyo ng bigas na pwede palang paabutin, kaya po tama yung kwenta ni BBM eh. Pwede pong mapaabot na 20 per kilo eh. Kasi 22. Kaya ng targetin yung 22 eh. Biglang tumaas po ng 60, 70. Yung pula kontrolado rin ng pamilyang ito. Yung bigas. Yan na po yung ano eh. Tapos, ang tingin ko naganap, dahil wala eh. Puchan, daling pagkaperahan ng Pilipinas. Di ba? Totoo po yan. Sabi ko nga, sa may pilosopo kanina, paano nanakaw yung 1 trilyon? Na may pilosopo siya. Pero mahirap pong sagutin yun kung hindi ka magnanakaw. Pero
Grabe po 'tong mga 'to. Ekonomiya po, kaya po nagtataasan ng presyo. Nakita niyo po papalit-palit, minsan naman sili naman. Kung ano po yung gusto nilang i-control, minsan baboy. 'Di ba naalala niyo tumaas din yung presyo ng baboy? Grabe 'no? Sa ekonomiya po 'yan. O papaano pa po yung mga ano, so isang pamilya po ang nangwasak ng ating ekonomiya. Nagpataas ng mga presyo ng bilihin. Single-handedly. Yun pong ating isa po sa mga kapangyarihan po ng Pangulo, yung pong relasyon panlabas. Alam niyo po, minamasama po ng mga dilawan kakamping, mga loyalista at mga makabayan black yung pagiging kaibigan natin ng China. Sa kanila, ang kahulugan po ng pagiging kaibigan ng China ay binenta na ni Digong yung Pilipinas sa China. Hindi ko po maintindihan. Paano po nakipagkaibigan ka sa China? Paano nangyari? Paano nila naisip? No? Kung normal po sila mag-isip ha, paano po nila naisip na yung pakikipagkaibigan ay pagbebenta ng soberenya? Samantalang yung naagawan ng mga teritoryo, panahon po ni Pinoy, hindi po nila sinisisi na naagawan sila ng teritoryo ng China. Hindi po mga normal yung mga taong kadil natin. Napakahirap po. Napakahirap pong arukin. No? O katulad po niyan. Dahil po sa polisiya na ini-impose ng kamag-anak din nila si Gibo Chidoro. Eh. Kamag-anak ba nila? Kay kuhaan ko palang kamag-anak. Alam niyo po yung maling polisiya dito sa pakikipagkaibigan natin sa ibang bansa. Uy, Ma'am Eddie Morcroft, thank you very much sa $13.99 na pangkape. Biruin niyo po yung magandang samahan natin with China sa isang iglap, winasak ng pamilyang ito. Di po natin maintindihan kung bakit. Sana ma-reveal pa eh, pero may hinala po ako eh. Di ba? Sino ba nagsabi? Si Harry Roque yata yung nagsabi. Buhat nung pumunta nung kaibigan pa natin yung China, si BBM na po ang presidente, kaibigan pa natin yung China. Pero nagpunta po sa US, si BBM, panahon po ni sino yung dati nilang presidente? Yun. Yung pinalitan po ni Trump. Bigla po nagbago yung stance ng Pilipinas. Ang sinabi nga hindi ko alam kung si Harry Roque yung nagsabi noon na may kinalaman yun sa sa naka-freeze na mga kayamanan ng mga Marcoses. Kaya dugtong-dugtong po eh. Yung interest po nila na yung yaman po nila ay mga naka-freeze para po ma-solve po yung mga problema nila sa yaman nila. Ngayon si Joe Biden. 'Di ba? Para po malutas yung mga problema nila sa kanilang kayamanan na hindi nila makuha-kuha. Tinabla po nila yung pakikipagkaibigan natin sa China. Ito po ang nangyari sa atin. So, interest pa rin nila. Interest pa rin nila yung inuna nila kaysa yung interest ng Pilipinas. Alam niyo po ba sa buong Southeast Asia, kapartner po nila yung China? Tayo lang po yung tanging nagtakwil. Dati na nating kaibigan. Mas close pa nga po tayo eh. Mas close pa tayo sa China kaysa sa mga ibang Southeast Asian countries. Ngayon po, tayo po ang pinakamalayo sa China. Lahat po yan. Nakinabang po sa China kahit po Singapore, pinakamayaman sa Southeast Asia.
Napakinabangan nila yung pakikipagkaibigan nila sa China. Tayo lang po. Tapos ano po resulta? Oh, anytime. Walang bukang bibig yung ating AFP chip. Anytime. Pwede tayong magkaroon ng digmaan. Mula po sa mapayapang pakikitungo natin sa China, dahil sa interest din lang ng pamilya na yan, nakipag-deal sila kung ano pa man. Hindi, magtapatan po tayo, buong mundo po. Maski po yung USA, maski po si Donald Trump. Nakikipag-ugnayan po, kalakalan po sa China. Dahil ang China po napakaraming pera. Ang dami pong utang na US sa China. Kung hindi nyo pa po alam. Nagtataka nga po ako. Buti nga yung sa Samal Davao Bridge, hindi nila. Tuloy pa ba? Hindi ko alam kung tinutuloy pa nila eh. Ngayon, kita nyo, bati na, nagpalit ng presidente. Hindi na si Biden na nakaupo, si Donald Trump na. Si Donald Trump na mahilig sa negosyo. Nagkasundo sila ng China, mga negosyante, mga tao sa China. Saan na tayo ngayon pinulot? Tapos sasabihan lang, pro-China kasi kayo, pro-China kasi. Wala na pong katuturan yung mga bansag-bansag na yan. Kung pro-China po ang buong mundo at tayo na lang hindi pro-China. Kawawa naman tayo. Ekonomiya natin bumagsak dahil dito sa pamilya na to. Tapos ngayon yung pakikipagkalakalan natin sa ibang bansa, apektado rin po pati yung ating turismo. Bakit po? Natatandaan ko po kay Tatay Digong, yung mga tauhan po ni Tatay Digong, pinagmamalaki niya, di ba? Yung pinakamagagaling niyang kaklase sa San Beda o kung saan man siya nag-aral pa before San Beda. Lahat po ng mga kaklase niyang magagaling, yun po kinuha niya na kanyang mga sekretary. Unlike po tong pamilya na to na namumuno sa atin ngayon, kung sino po yung meron silang mga malalaking kontribusyon sa kanilang pagkapanalo. Halimbawa, yung tourism secretary natin, anak ng gobernador ng Cebu dati. Tapos etong si Teo Laurel ng agriculture, isa sa pinakamalaking nagbigay ng donasyon. Yung tumatanaw ka ng utang na loob. Wala nangyari sa turismo natin. Nakabalik na po yung mga kapitbahay natin, dinadayo na naman sila, tayo po, nga. Dahil po sa pamilya na to. Yung pong malalalang pagbaha, hindi lang po dulot yan ng natural calamity. Ito po ay dulot na po ng kapalpakan sa flood control. Binabudgetan mo naman pero sabi po ng mga eksperto, mga scientist po, hindi science-based yung ginagawa nila. Tayo ng tayo. May mga nakikita nga ako sa gitna po ng ilog eh. Sa gitna ng ilog nagtatayo ng mga lintik na flood control na yan. Antindi po eh. Tapos eto, ngayon, na-realize nila pinakamadaling pagkakitaan. Yung pagiging tao ng gobyerno.
Alam niyo po sa totoo lang wala pa po tayo sa iba. Hindi pa po tayo nakakarating sa mga ayuda. O kapamilya rin niyan si Martin Romualdez, yan po na mahala ng pag-aayuda. Ano sabi ni BP Sara? Yung IX, ginamit yan sa pamumulitika. Napakarami pa po. Aminado po ang lahat na dyan pa lang po sa flood control project, hindi na po magkanda-ugaga yung mga nag-imbis. Ngayon lang tayo nakakita. Biruin mo, aminado mismo si ombudsman, kakampi na nila yan, ha? 10% ng congressman madadali dyan sa flood control projects. 10% ng mga congressman. Kakampi pa nila yan, ha? Pucha, pag tayo pa nag-estimate yan, baka mahigit kalahati ng congressman natin ang involved. Kasi ano sinabi ng mga engineer? Lahat ng proponent, wala pong ligtas. Lahat ng proponent, may porsyento. At pinakamalaki po magbigay ng porsyento rito. 20 to 25%. Ubus na ubus po ang pera ng taong bayan. Bakit po bagsak yung... tignan nyo po, baliktad po lahat. Yung report po na buong mundo po, umaakyat po yung stock market. Pilipinas po, pabagsak yung stock market. Sino po magtitiwala? O kagagawa na naman ng pamilyang ito? Tignan nyo, poverty alleviation. Si Gadon, tignan nyo po, ha. Kasi malaki na itulong yan. Mura ng mura sa mga taong... Ano na nagawa ni Gadon para sa poverty alleviation? Ano na nagawa ng PCO? Yung spokesperson ng Pangulo para itaas yung antas ng kanyang pagiging Pangulo. Iba po, hinahire sila para umatake. Hindi po sila hinahire para makapagtrabaho, umaatake. Kahit saan ka po lumingon meron pong korupsyon Grabe tong gobyerno na to. Hindi pala tong gobyerno, grabe po tong pamilya na to. At hawa-hawa na po. Bakit po ang lalakas po ng loob na magnakaw? Alam po na magnanakaw yung galawan ng mga magnanakaw. Kung yung malalaking tao sa gobyerno, yung mga matataas, kaya nila. Kaya nilang ginagawa nila. Kaya rin namin yan. Wala na sitahan. Ngayon lang po ako nakakita ng ang pinag-uusapan. Alam niyo po noon, kailan ba yun? Yung ang senador pa po si Ramon Revilla. Alam niyo po ang tanungan po, kasi cash din noon pa po, panahon pa ni Ramon Revilla na senador siya. Cash na po ang bigayan. Weteng pa lang po yata noon ang pinag-uusapan. Alam niyo ba yung cash na pinag-uusapan? Pag lang po, knapsack lang. Ganun po, malaking usapan na yun. Lulan-lula na po kaming naririnig na knapsack. Nasa knapsack yung pera. Ang tanong ni Ramon Revilla noon, senior, dahil siya po ay mananabong. Mga gaano kabigat yan? Ilang manok? Yun yung natatandaan kong tanong Ilang manok yan? Ang kinu-question niya kung kaya ba yun? Sa bigat ng pera, kaya bang dalhin yun? Yun na kinu-question yung tao. Kasi knapsack lang daw Malakihan na po yun. Malaking nakawan na po yun noon. Nakalagay sa knapsack. Ito po ang naririnig natin, 45 maleta na punong-puno ng pera. Bawat maleta po nagkakalaga ng more or less 50 million pesos. Ganun kalalaki yung maleta. 45 maleta. Pati pagmamahal ng galunggong, lahat
Lahat talaga. Wala po silang pakialam kung maghihirap tayo, walang pakialam. Sasaluhin na lang ng mga, kaya may 50 million para sa vlogger eh. Puta sa sobrang pagnanakaw, pati yung 50 million ninakaw. Oh, yung bonus. Yung bonus. Grabe po nakawan. Pati yung 50 million na ayon sa ulat eh, putya, para na yan sa mga vlogger at influencer nila. Akalain mo yun? Nanakawan. Sila nagnanakawan. Ganun po kalala magnanakaw tong mga to. Tapos nakita po natin yung mga pinuno. Panay tabingi po magsalitaan, panay ganyan lahat. Si Abalos, hindi ko sinabi, baka ganun lang talaga si Abalos. Ang katutak. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Isang pamilya lang po yun ang wasak natin. Tapos ngayon, bagsak na po. Minanan niya lang yan eh. Maganda yung ekonomiya, hindi po kanya yan eh. Minanan niya na yan. Maganda po ang tayo ng ekonomiya natin. Wala naman po siya na-introduce na bago. Nagmana ka ng napakaganda. Ang minanan niya kay Tatay Digong, konti na lang yung mga NPA. Oh, lahat ng report, konti na lang. Ang minanan niya kay Tatay Digong, build na napaka. Tapos ang dami pa po na hindi pa po natutuloy, ipa-follow up na lang nila. Tignan niyo yung doon ako nanghihinayang sa Mindanao Railways eh. Kasabayan po yan ng mga railways sa Southeast Asia na ipapatayo ng China. Akalain mo ang sabi ni Bautista nung time na yan? Ano sabi ni Bautista, mga kapatid? Mahal yung ano ng China. Mahal yung patubo ng China. Hahanap ako sa iba. Hahanap daw sa iba. Kita mo ngayon, wala. Alam niyo po, ngayon ko na-realize, nakakapagtaka, no? Itutuloy mo na lang yung railways, hindi mo pa ginawa. Kasi nga, pag siya po ang makikipag-negotiate, bago po, alam niyo na. Alam niyo na ngayon, alam na natin ngayon lahat. Pag ikaw ang nakipag-negotiate, mayroon ka. Kasi simula pa lang. Alam ko, 2022 pa yan sibuyas na yan eh. Wala po silang yung pakitang gilas. Talagang, ano pagkikitaan natin dyan? Ayun po, ito po sinasabi ko po to, kung tama po ang sinasabi ni Saldico. Mas mukhang kapanipaniwala po si Saldico. So lahat po yan, naapektuhan po tayo. Bakit po walang tiwala na yung mga investor sa atin, sa mga banking system natin, sa paglalagak po ng pera? Yung PDIC, kinunan nyo ng 107 billion. Kaya nga gustong-gusto po ng mga negosyante, isoli nyo. Kasi alam nyo po, sa pagbagsak po ng stock market, sila po apektado eh. Malaki po nalulugi sa kanila. Paano po hindi, yung subway po kasi, dapat may pondo rin po yan ng gobyerno para po sa mga right of way. Pwede ka ba maghukay lang na maghukay? Hindi po. JICA nga gumagawa niyan, pero tatapatan mo, yan nga po inaangal ng JICA, bakit walang budget na pantapat para sa local? Kaya ang sakit po sa ulo, yan lang no, kaya po nilang wasakin yung lahat-lahat. At kakaiba po sila mag-isip, wala po silang pakialam. Aakusahan lang nila. Ito po, tignan nyo. Ito po sabi ni BBM ngayon, di ba? Ngayong araw, nilapitan po kami ng abogado ni Saldico.
at nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakansilahin daw yung passport niya, ay hindi na raw siya maglalabas ng video. Ito po ang sagot ng abogado. Kaya nga ito po no? Kung kanino na lang tayo maniniwala eh. Hindi naman sa ating galing yan. Sabi po ng abogado, si attorney Roy Rondain, ito po pinagmamalaki po to ng mga dilawan kakamping na big time po tong Rondain na to. Bagamat hindi raw natin kilala, big time po yan sa mga abogado. Kilalang kilala raw ng mga abogado yan. Sabi po ni Rondain, completely untrue. I have not spoken with anyone from the government to negotiate the stoppage of the videos for the passport. Hindi raw po totoo na may kinausap siya kahit sino sa gobyerno. Alam niyo po, ngayon lang po ako nakakita ng Pangulo na bawat sabihin may kumu-question. Bawat sinasabi ang mga tao, alam niyo po noon, naalala ko lang si Tatay Digong. Kada may sasabihin si Tatay Digong, yun na po yun. Pag sinabi po ni Tatay Digong itong bagay na to, yun na yun. Yun na yung matutupad. Pag sinabi ni Tatay Digong, pag hindi kayo tumigil, pakainin ko kayo ng pera. At hindi tumigil, papakainin ng pera. Yun na yun. Yung salita ni Tatay Digong, mismuhan na yun. Wala pong nagdadalawang isip na ito, putya, hindi to totoo. Tayo ngayon, tignan nyo, kahit kayo siguro, yung narinig nyo, hindi pa nyo naririnig yung abogado eh. Maghinala na kayo, totoo ba to? Na binablockmail yung Pangulo ng Pilipinas? Alam niyo po, Mr. President, no? Kung sino man po yung nakaisip niyan, kasiraan nyo rin po yan. Ito po, meron po ako nabasa rito. Sana ba yun? Ito po, wag na natin banggitin kung sino yung nagsabi. Nakita ko lang po sa Twitter. Presidente ka tapos sasabihin mo sa bayan, binablockmail ka? How weak are you? Pa-victim ang PI. Yan po ay galing kay Maricar Serrano. Tama di ba? Presidente ka ng Pilipinas tapos sasabihin mo na binablockmail ka ng tao para lang mapagbintangan mo siya na hindi ako nakikipag-negotiate sa kriminal? Sino mas may logic? Yung si Maricar na nagsabi na presidente ka, iba-blackmail ka? How weak are you? Di po ba? Ganun na po ba ang level ng presidente natin? Kayang i-blackmail ng kahit sino? Ang lakas naman ng loob. Alam, ang lakas ng loob ng lalapit na abogado na iba-blackmail mo yung presidente ng Pilipinas. Ito po. Ito, tignan nyo tong isa pa to no? Hindi ko talaga maintindihan tong mga kakamping dilawan. Hindi lang kakampings. Hontiveros says, working on the strongest, most winnable. Ayan. Senate Majority Leader Risa Hontiveros is working to unify the opposition. Ano bang pinagsasabi niyong opposition kayo? Kailan nyo ba kailan nyo huling kinontra yung Pangulo, si Martin Romualdez at si Saldico? Kailan nyo sila huling binanatan? Lalo ka na Hontiveros. I-unite mo yung opposition? Ang tunay na opposition yung mga Duterte. Hindi ko maintindihan kung bakit umaasta silang opposition. Opposition kanino? Sa mga Duterte? Bakit Duterte ba ngayon na nakaupo? Wala talagang kung ang hirap sabihin na napakapurol ng utak ng mga to. Pwede pong
Alam nyo yung nagmamanipulate sa kanila, yan si Rizal Ontiveros. Alam nyo naman, sanay na sanay yan na may nagdidikta sa kanyang mga sinasabi. Merong yung babae na alam ko na nga itsura nun. Alam mo, Rizal Ontiveros, bakit hanggang ngayon nagpapanggap kayo na kayo ang oposisyon? Wala naman kaming pakialam. Kung ano, kaya lang nagmumukha kayong tanga eh. Kung akala nyo, inuuto nyo yung Pilipino, ganito kasi ginagawa nila. Alam po nila yung mga Pilipino na na galit na kaya sa administrasyon. Kaya sila yung alternative. So sila yung oposisyon. Pero kailan nyo binanatan yung administrasyon para matawag yung sarili nyong oposisyon? Kailan? Kakampi kayo. Kami ang tunay na oposisyon. Mga Duterte ang tunay na oposisyon. Claim kayo ng claim. Akala nyo naman maluloko nyo pa yung mga tao. Hindi nyo na maluloko yung mga tao. Yung mamamayang Pilipino, kilala nila yung kalaban ni BBM. Hindi kayo. Kakampi kayo eh. Pag hindi mo binabanatan, kakampi ka. Anak ng pupa naman, no? Di ba? Okay. Majority floor leader ka nga. Deputy majority floor leader ka nga. Remember? Mga kakampi kayo ni BBM, yung majority. Ito po. Ang sabi po ni BP Sara, there is no question about my readiness na maging presidente. Alam mo, Auntie Claire, gustong palabasin ni Auntie Claire na atat na maging pangulo. Ang Vice President, yun po ang pangunahing trabaho, hindi po magtanim, hindi po magsasayaw, hindi po. Ang pangunahing trabaho po ng Vice President, kahit wala na pong gawin yan, isa lang po ang pangunahin niyang trabaho. Humalili sa Pangulo. Yun lang po ang pangunahin niyang trabaho. Humalili sa Pangulo. Kaya wag mong sabihin, taong bayan na naman kayo ng taong bayan. Gusto nyo ba magtanong sa taong bayan kung handa sila kay Sara Duterte na maging presidente? Baka malula kayo sa isasagot ng taong bayan. Oh. Bakit hindi nyo gawing botohan? Pabotohin natin yung mga tao. Rob D. Manuel, thank you very much sa $199 na pangkape. Subukan yung magbotohan tayo. Magkaroon ng eleksyon kung willing sila na maging presidente si BP Sara. Alam niyo po kung ano mananalo? Yes. Wag niyo. Pero hindi yun yung sinabi niya. Handa na ba? Handa na ba kayo na sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Opo. Alam niyo, hindi nyo mapapaniwala yung tao na ninakaw ni BP Sara yung 125 na yan. Okay. Dito po tayo sa sagot naman yan. Ito, ngayon ko lang po ito nakita. Kaya mas maganda po ito, press na press sa akin. Masarap sagutin. Press statement of Majority Leader Ferdinand A. Marcos. Ferdinand din pala si Charis, no? Anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. The statement from the newly crowned champion of the DDS cabal, former Congressman Saldico, are frankly as fantastical as they are false. Antindi, no? Champion daw ng DDS kabal. Tinawag pa tayong kabal. Ano ba meaning ng kabal? Tignan. Tignan nga natin kung ano meaning ng kabal. Kung applicable to sa Duterte. A secret political clique or faction
What's the meaning of word cabal? A cabal is a secret plot or a small group of people who create such plot. Some conspiracy theories are based on the idea that government worldwide are in hands of a powerful cabal. Ayan. So, ibig sabihin, sekreto pala kami. Sekreto pala kaming kulto. Ah, yan ba ibig mong sabihin? Sekreto pa yung Duterte? Ang dami na nga namin eh. Ang dami nga namin kung mag-rally. Ah, sinabi niya lang po na false. Fantastical false. Okay, tuloy po natin. I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility whose vested interests are to release these videos to destabilize the government. Antindi, no? May kapangyarihan pala si Saldico na mag-destabilize ng government. Alam mo, sinasabi nyo, walang credibility si Saldico. Yun na nga yung kredibilidad ni Saldico eh. Alam mo kung bakit napaka-credible ni Saldico? Kasi si Sara Duterte mismo nagsabi na sila ni Martin na may control ng budget ng Pilipinas. Kaya credible si Saldico kasi alam niya yung mga sinasabi niya. Hindi lang to narinig niya, ganun. Siya mismo yung nagtatrabaho. Siya mismo yung nag-insert. Pag sinabi niyang may insertion, may pinatrabaho sa kanyang insertion at ginawa niya yan, siya mismo yung nag-insert. Paano ka hindi magiging credible? Eh siya yung House Committee on Appropriation. Chairman siya ng Committee on Appropriation. Pag sinabi kong nag-insert ako ng 100 billion, nag-insert siya ng 100 billion. At pinapangalanan niya kung ano yung mga in-insert niya. Kabisado niya. Hindi naman kabisado. Meron siyang yung pinaglagakan. Dapat yan, i-deny mo per item. Sige, tuloy natin. This is someone who our kababayans know to be the architect of this mess, yet continues to insult their intelligence by saying wala siya nakuha. Tama ka naman dun. Hindi rin ako naniniwala kay Saldico na wala siya nakuha. Pero wag mong sabihin na siya yung pinaka-mastermind. Ibig mong sabihin, Sandro, mas makapangyarihan pa siya kay Martin? Ibig mong sabihin, Sandro, mas makapangyarihan pa siya sa tatay mo? Ibig mong sabihin, Sandro, mas makapangyarihan pa siya sa'yo? Kami nagugulat sa'yo. Grabe, kung magalit pala to. Akala natin yung hindi makabasag pinggan eh. Kaya nga charis tawag natin, di ba? Na pagkakamala nating tibo. Ay. Tuloy natin. Evidently, the only path he sees for himself is one where he stirs political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. O, yan lang daw ang ginagawa niya. Pag nagkagulo, makakaligtas. Hindi po makakaligtas yan si Saldico sa amin. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Antindi, no? Antindi nitong mga to eh. Inaamin po nila, mahirap po maging pinuno itong mga to. Inaamin po nila na kaya-kayanan po sila ng mas mabababa sa kanila. Inaamin po nila na yung gobyerno anytime pwedeng bumagsak. Napakahirap po nun. Yung pababa effect, yung bakit pa kayo gobyerno kung kaya kayong pabagsakin ng kung sino? In fact, the intel suggests, may intel siya, he already struck a deal with those who stand to benefit from such a change. Di pinagbibintangan mo. Sino po yung tinutukoy mo
Mr. Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, sino po yung sinasabi ninyo na magbe-benefit? Si Sara Duterte. 'Di ba? Pag natanggal ng tatay mo, nag-resign ng tatay mo, o ano man mangyari sa tatay mo, ang presidente natin si Sara Duterte. Ibig mo sabihin, sa tingin mo meron ng deal si Sara Duterte kay Saldico? Yan po ang pinaka nakakatawa sa lahat. Hindi po kinakailangan ni Sara Duterte ang deal. Hindi po niya magiging presidente siya. Hindi niya kinakailangan ng deal. Huwag kayong mag-alala. Ang tanging sinasabi niyo lang naman kay BP Sara, nagmamadali. Hindi po nagmamadali si BP Sara. Hindi niya ugali yan. Dahil kung oportunista po si BP Sara at gusto niya magpresidente talaga, right after na yung tatay niya na may pinakamataas sa lahat ng presidente, may pinakamataas na survey ng isang papaalis na presidente. At siya po ang number 1 presidential contender. Baka nakakalimutan ninyo. Hindi po kinakailangan ni BP Sara na tumakbong vice president para pagplanuhan lang yung nanalong presidente para siya umupo. Napaka-illogical ng mga pinagsasabi nyo. Kung gusto ni BP Sara na maging presidente right after ng tatay niya, presidente natin siya ngayon. Kaya lang po, pasensya na yung mga gustong maging presidente si BP Sara. Matyaga po tong ali. No? Inihahanda niya yung sarili niya at mukhang handang-handa na po siya ngayon. Hindi po ganid, correct. Sa kapanyarihan. Okay. Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Huwag nyo kaming bulahin. Ibig mo sabihin, ikaw, Senior Deputy Speaker, ikaw bagay ka na Senior Deputy Speaker? Kung hindi presidente ang tatay mo, hindi ka magiging Senior Deputy Speaker. Sige nga, pustahan tayo. Pag hindi na presidente tatay mo, hindi ka magiging Senior Deputy Speaker. Wag ganyan. Eleksyon, kaya ka nakapwesto, Sandro, dahil sa sarili mong kakayahan, Senior Deputy Speaker ka agad. Saldico was removed as appropriation chairman because members caught wind of his insatiable greed and corruption. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Nung binabanatan kayo. Di ba? Kaalyado nyo yan si Saldico. Bakit ngayon lang? Nung si Saldico lumantad para ibulgar yung mga insertion yung mag-ama, bakit ngayon mo lang siya babanatan na insatiable greed? Not because of the whim of any individual, the sagasa that he orchestrated in certain districts such as Bulacan and other municipalities speak for themselves. Tignan mo na. Sisiraan mo ngayon si Saldico. Ang tanong, sino presidente? Kaano-ano mo presidente? Pag sisiraan mo si Saldico, winawarak mo rin yung presidente ng Pilipinas. Ibig mo sabihin, insatiable greed and corruption. Hindi nyo alam na meron siyang insatiable greed and corruption? O hinayaan nyo lang? Kung hayaan nyo lang na wala kayong nahita, imposible. Sa aking mga kababayan, si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Hindi po siya nagpapanggap na journalist. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpapabudol sa kanya. It's your word against Saldico. And the people have already decided kung sino mas kapanipaniwala. Alam nyo, pinalalabas nyo na yung tatay mo ay walang kakayahang malaman yung insatiable greed and corruption ni Saldico. Ngayon nyo lang nalaman nung nagsalita na siya. Anong klase? Meron
bilyong-bilyong intelligence fund hindi nagagamit. Sinisiraan mo lang din yung tatay mo. Yun na nga, akala natin naka-pacifier pa, di ba? Akala natin talagang totoy na totoy pa eh. Pagdating pala sa insertion eh. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo